So magandang good morning sa ating lahat mga kabayan. Sa video ito ay ipapakita ko po sa inyo ang latest update at status sa issue na kinakaharap ngayon ng Bamban Mayor Alice Go ng Tarlac. Alam naman natin mga kabayan na grabe ngayon ang issue nito. Hindi man lang sa buong Kabisayan sa Mindanao, maging ang buong Pilipinas ay saksing-saksi ang balitang ito dahil kalat na ngayon ang issue na kinakaharap ngayon ni Mayor Alice Go sa kanyang buong pagkatao. Kaya ipapakita ko po sa inyo ang video ito kung ano na nga ba ang status. Ang video ito ay galing kay Damangahas interview doon kay Senator Risa Hontiveros kasi alam naman natin mga kabayan na si Senator Risa Hontiveros ang nag-handle ng isyung ito dahil parang siya ang primary na senator. So pakinggan natin at ating gawan ng komento. Mag-comment kayo sa baba sa comment section mga kabayan kung ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito. Dahil grabe naman ito. Maging ako nga hindi ko lubos akalain na itong issue ni Mayor Alice Go ay grabe. Siya talaga ngayon ang laman ng buong balita sa buong social media mga kabayan. So must watch this video. So let's go. Okay. Take us back to day one. Paano mo ba nagsimula ang investigasyon na to at ating haka-haka na baka hindi tunay na Pilipino si Mayor Go? Nagsimula po itong lahat, Ms. Malu, dahil sa tuloy-tuloy, 4 na taon na halos na pag-iimbestiga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa kabuuang phenomenon ng POGO. Several weeks ago, a month ago, pangalawang beses ni Raid itong isa sa pinakamalaking POGO hub na natuklasan so far sa Bamban, Tarlac. At dun pa lamang on-site, lumalabas yung mga koneksyon dati pa at mukhang hanggang ngayon ng local chief executive ng Bamban sa POGO hub na iyan. Bukod sa marami-raming mga taong na-rescue, mga Pilipino, mga Vietnamese, may Malaysian pa at ilang mga Chinong pugante na doon ay naaresto, may mga dokumento on-site na nagpapakita na si Mayor Alice Guo mismo, bago siya naging mayor, ang nag-apply para sa mga dokumentong kinakailangan nitong Zunyuan na mag-operate ng POGO dyan sa Bamban. At hanggang ngayon, may mga dokumento din on-site na siya yung nagbabayad pa rin ng mga utility bills, yung mga sahod ng ilang mga empleyado doon sa maintenance department. Kaya't naging kapansin-pansin na bakit mayroong tila link ang local chief executive dyan sa POGO hub na iyan. So bago pa po siya naging mayor, ang sabi ninyo sangkot siya dito sa kumpanya na nagpapatakbo ng POGO, siya ang nagpapasweldo sa mga empleyado nito. Pero meron ho bang property issue din? Mukhang nire-rent ba property ni Mayor Go o ni Alice Go bago nag-mayor na kinatatayuan ng POGO hub na yon? Ayon sa kanya, siya daw ang bumili ng marami-raming pira-pirasong lupa dyan sa nabuong halos 8 hektarya ngayon na tinatayuan ng POGO hub na iyan. Ayon sa kanya, nadatnan na lang niya by happy accident yung mga naging kasosyo niya dyan daw sa Clark dahil sila daw ay mga may-ari ng restaurant. Siya daw noon ay isang simpleng magbababoy, kaya't naisip lang daw niya na mag-supply ng baboy sa kanilang mga restaurant at kalaunan, inimbita daw niya silang mamuhunan dyan sa Bamban at ipinasok yung mga lupang nabili niya bilang kanyang equity dun sa naging POGO hub. Pero ang weird talaga, Miss Maluni, hindi niya masabi magkano ba ang kita niya sa pagbenta ng lupang iyan. If at any time ay nirent lamang nila kung magkano ang kinita niya sa upang iyon. At mas misteryoso pa at mas delikado, mukhang hindi siya nag-background check
Ayon sa kanya, hindi daw niya alam yung background ng dalawang iyon at hindi daw siya nakipag-ugnayan sa kanila mula nung naging mayor siya. Ang solong kaugnay daw niya diyan sa Zunyuan, pinangalanan niya sa hearing, pero lumalabas habang sumasagot at di sumasagot si Mayor Alice, lalong lumalala yung lumalabas na sitwasyon niya kaugnay ng Pogo diyan sa Tarlac. So merong connection sa Pogo at merong interest siya, no? Material interest doon sa company na nagpapatakbo ng Pogo Hub na yon. Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayo ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protektor ng mga Pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office, ano po, na tinatawag na SALN. Year later, 2023. Ano ho yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 1 dosena o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo na 4 na taon na nating nadidiskubre ay kaugnay ng napakarami pong mga krimen laban sa mga Pilipino at laban sa Pilipinas. At ngayon, dito sa Pogo Hub niya sa Bamban, na itatanong pati yung usapin ng national security. Okay. Pinag-usapan po ninyo yung source of income niya, ano po? Pero ang mayor, tila hindi naman mataas masyado, no? Salary grade 27 ho ba o 29? Ibig sabihin wala pang 200,000 yata kada buwan. Pero sabi niya, ang background niya meron silang piggery o nagbababoy ang kanyang mga magulang. Lumaki siya doon sa pagbababoy at sa loob ng bahay lang siya palagi. Ano ho yung parang background niya? Kasi kung hindi natin tatanggapin na galing sa Pogo yung kanyang pera, saan manggagaling? Kaya nga po, kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na meron siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, pero meron din siyang smelting na inilista dati,
Pero kahit pa po, pagsama-samahin natin yon at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng Mm. ganyang kalaking perang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. At kung Pogo ang talagang source of income niya, talagang dapat mag-alala tayo doon dahil wala po talagang mabuting nanggaling sa Pogo, panay mga masasamang epekto sa ating lipunan. At yun na nga, dito sa Bamban Hub, na itatanong pa, iniimbestiga pa yung posibleng paggamit niyan sa pag-monitor, pag-surveil sa ating gobyerno at hacking activities pa, laban pati sa mga government websites natin. Yung espionage po, ano yung pagiging espiya. Lumabas yung issue na yon dahil sa merong questionable citizenship at ang birth Mhm. certificate na naipakita ni Mayor Alice Go parang 17 years old daw ba siya nung nalaman niyang una. 19 na actually, opo. Okay, 19. So meron hong parang mga reports na yung sinasabi niyang tatay Chinese citizen at baka daw may connection sa Chinese Communist Party. Ito po yung mga samot-saring balita na umiikot. Pero yung kanyang nanay, sabi niya Pilipina. Pakikwento Mm. nga po, ano yung issue sa citizenship niya at ano so far yung inyong nadiskubre? Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang Mm-mm. problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya, Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa Mhm. dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay Correct. nung tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung Mm. ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least dalawa siyang kapatid. At Mhm. sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lialbo, meron pang Wesley Lialbo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, Mhm. 'di ba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganong diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, noon lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official para ilinaw lang ho, Yes. natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ho ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga dahilan at karamihan dito karapat-dapat, 'di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang Pogo hub na napakalaki, ang daming na rescue victim survivor. Mhm. So kaya nag-backtrack tuloy ng investigate sa kanyang background at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi eh. Lalo na siya po ay isang taong gobyerno din at yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay
ng buhol-buhol na phenomena ng pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung Mm. pang surveillance at saka hacking operations. Senator Risa, sa pangyayaring ito, 4 na taon, ano po, yung operation ng Pogo na yon, hindi naman pwedeng walang registration sa PAGCOR. Hindi naman pwedeng yung mga pumasok na mga manggagawa nilang dayuhan, hindi na alert ang Bureau of Immigration. Paano nagkaroon ng Mayor Alice Go? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang inimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga, yung hacking at saka yung surveillance. Mm. At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit Mm. ba hindi Mm. niya maikwento? Mm. Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa. Kailangan talaga namin ma-establish yun for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na pogo, kahit yun ini-issue namin ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license ang Zunyuan. No, sabi ni Mayor yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroong daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung Mm. naunang entity na Hongsheng Mm. ay mayroon daw dating lisensya pero Mm. ito ay nasuspend. Mm. Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So Mm. mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At Okay. ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. Okay. Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, Mhm. kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? Mhm. Meron bang mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali Mhm. from outside and worse from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo. Dahil hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Sunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-raid sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya. Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno. Habang ang mga ito'y umaandar pa at amin ding isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac,
kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw hong mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao ay paano nanalo si Alice Go bilang mayor? Mm. Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Guo bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least 2 prosesong pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu ay posible, pero sa ngayon sa laki at sa pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga dahil hanggang ngayon nanganganak pa rin ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na't may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga o kasabay sa investigasyon sa POGOs, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So of concern po talaga iyan dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba? At may kasarinlan. Sa ngayon, premature pa yung ibang, hindi naman lahat, pero yung ilang mga spekulasyon o mga projections sa mga scenarios na mas solidly mag-shape up. Anyway, suspend kami sa ngayon. May 2 buwang lilipas bago ang susunod na sesyon simula sa State of the Nation address muli ni Presidente. So siguro abangan na muna natin kung paano mag-shape up yung mga post-mortem analysis at saka kung mayroon man mga alignments pa sa Senado. Yun mga kabayan, at least nabigyan man lang tayo ng latest update at status sa kalagayan ngayon sa issue ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Salamat po sa mga sumusubaybay at sa mga ating mga buting senador na bumubusisi sa buong pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go. At sana na rin sa next hearing ay atin nang malalaman kung sino at ano yung mga ugat dito, kung sino ang mga tao na nasa likod at kung sino yung mga kakilala ni Mayor Alice Go na magsasabi ng buong katotohanan. Para na rin ay wala na rin tayong maisip na totoo ba ang kanyang mga sinasabi. At least mabigyan man lang tayo ng kaunting ideya sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa ating nakikita sa Senate hearing ay puro parang hindi transparency ang kanyang mga sinasabi, hindi coincide. Kaya dapat talaga natin malalaman kasi as a public servant, dapat transparency ka sa buong publiko at sa mga buong nasa paligid mo, kasi isa ka sa mga nirerespeto ng buong sambayanan. Kaya dapat talaga ay yung mga sinasabi mo ay transparency.